Noong isang taon pa na isiwalat na may mga mali-maletang pera, codename basura, na idinideliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di mano ng hindi lang milyones, kundi bilyones na kickback mula sa pondo dapat ng bayan. Daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Sa linggong ito, ganito ulit ang isiniwalat sa isang press conference ni Attorney Levito Levi Baligod kasabay ng paglantad ng di umano dating security staff ni Congressman Zaldico na naghatid di umano ng mali-maletang pera sa mga politiko mula kay Pangulong Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at marami pang iba. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Nakapag-deliver po. Karamihan sa mga lumantad, mga dating miyembro ng Philippine Marines. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. 52 na maleta ito. Bukod sa pagdi-deliver ng pera, kasama rin daw sila sa mga di umano nag-escort sa mga investigador ng ICC o ng International Criminal Court kung saan din dinidinig ngayon ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas December of 2023. Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Pero ang press conference, umani ng samut-saring mga reaksyon. Kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din yung 40th anniversary ng EDSA. Mukhang merong political color. Naglabas ng pahayag ang Philippine Navy. Based on official records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals were discharged dishonorably from the service, while others were able to retire in good standing. Pinapanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Nagsasabi nga ba sila ng totoo? Ang mas mabigat nating problema, yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. O ginugulo lang nila ang katotohanan? Mukhang merong destabilization na aspect. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Bunontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga idineliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh.
Marami siyang pera, marami siyang business po. So, nung lumabas po yung flood control issue na, doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na dumarating doon at lumalabas. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta, Kay Presidente, magkanong dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Kami kasi ma'am yung nagdala nun papunta sa Delta Beach. Dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. pero ang kanilang mga paratang at pahayag inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na malekta kay dating speaker mo. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 na yun. 14 na. Kay Michael yun. 14. Bahay na rin. 14. 14. Sinubukan naming kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. At ganyan po sila mag-deliver. May mga isinumiti rin silang ebidensya, mga litrato ng kanilang mga isinagawa di umanong deliveries. Kung minsan pa di umano, gamit ang helicopter at eroplano. Ito pong eroplano. Ano po itong eroplano? Sino may kuha nito sa inyo? So gumagamit kayo ng mga eroplano para mag-deliver ng basura Yes, o ng pera? Hindi na lang van, ha? Yes po. Kaninong eroplano to? Kay boss yun. Kay Bosal. Nakipag-ugnayan kami sa CAAP o sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa mga helicopter at eroplano na di umano ginamit sa pag-deliver ng mga pera. I-verify raw nila ito pero wala pang update mula sa kanila habang ginagawa ang report na ito. Sa mga larawan sa affidavit, makikita ang logo ng Misibis Aviation and Development Corporation sa suot ng mga may hawak sa maleta. Ang Misibis Aviation, iniuugnay na pagmamay-ari raw ng pamilya Ko. Sa dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, makikita na ang isang helicopter na nakuna ng litrato nakalista sa Misibis Aviation, tugma sa tail number nito. Samantala, tinawagan namin ang numero ng di umanong kapitan na nakapirma sa nasabing dokumento pero ang sumagot, hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. The Misibis Aviation. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets. Minsan na ring sinabi ni ngayon DPWH Secretary Vince Dizon na merong mga eroplano at helicopter si Zaldico pero ang abogado ni Ko pinabulaanan na nagmamay-ari si Ko ng kahit anong aircraft. Ito hong picture, ano ho ito? Dinedepict po yan na ang unang proseso nila yan sa opisina ay bago isilid yan sa maleta, binibilang nila Paul Estrada. Kuha nyo ito? Yes po. Kuha? Yes. Sinong kumuha nito? Isa sa amin. Okay, ito. Yung may mga babae na nagbibilang. Yes po. Kuha rin nyo ito. Yes po. So, okay lang kumuha? Hindi kayo pinagbawalan na kumuha? Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isi-send po sa kay boss. Tinanong ko si Rosebert Waupan kung paano nila nasiguro na ang kanilang mga ineskortan na foreigners dito sa Pilipinas, mga tiga-ICC. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din, ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga ineskortan nyo. Yes, ma'am. Nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023, ocular muna sila, ma'am, eh. Inikot muna nila yung buong Manila, eh. Then nakipag-meeting sila at kay ST po,
Code name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon kay boss po, tsaka kay dating speaker. Pagkatapos na nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Belnard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya is T. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa, dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan, laman namin. ICC investigate. Sinong kumuha nito, yung mga litrato? Ako, ma'am, yan yung pagka naglalakad-lakad sila, ma'am, sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Nang? ICC team members po. Kalaunan, ma'am. Nakuha na lang namin, ma'am, na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila, ma'am, na mga witness, ma'am. AJK. Sa AJK po. Sinabi rin nila na ang mga kakoordinasyon ng mga tiga-ICC dito sa Pilipinas, si dating Senador Sunny Trillanes at iba pang mga personalidad na nabanggit sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinuha ko rin ang panig ni dating Senador Trillanes. Senator Trillanes, isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. And number 2, parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Ano ho masasabi niyo po doon? Doon po sa pera, dinideny ko po na nakatanggap ako ng $2 million o kahit anong halaga mula kay Saldico para sa ICC o para kung anumang purpose. So, hindi po nangyari yan. Hindi totoo yan. Paano yung dollars na yun? Ibinigay ko sa kanila na suhol? Paano yun ilalabas nila ng bansa? Kung gagastusin naman yun dito, bakit kailangan pa i-convert sa dollars? Eh, ang gastusin dito, di ba, pesos? Hindi nila naayos yung kwento nila niya. Pero kung titignan mo yung pagbabantay nila dun sa ICC, per se, wala hong illegal dun. Assuming sila nga yung nagbantay. Pero ang mali na ginawa nila, nung sila ay naging security, dapat pinapangalagaan nila, binabantayan nila yung buhay nung kanilang binabantayan. Pero ang ginawa nila, in-expose nila yung identity, pinictura nila, pati yung testigo. Anong purpose nun? Para matunton ng mga bata ni Digong, pagka nakuha nila yan, di wala na magtitistigo doon. Alam niyo yung ginawa ho nila na yan, violation yan ng Article 17 ng Rome Statute. Ang kaso po dyan, obstruction of justice. Dahil nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga investigador at lalo na yung buhay ng mga testigo. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Saldico, parang madampian ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Si Saldico, isang prominent na Bicolano na politician. Ako, coming from Bicol, so we run in the same community. Kakilala ko po yan. Yung abogado niya, abogado ko rin. Meron kaming ugnayan even before
2022, probably 2013. Ano po ang issue diyan sa ugnayan na yan? Is that a crime? Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Pero di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. And that is a crime, kidnapping. Tinanong ko po si Attorney Baligod tungkol doon. Ngayon kung nag-imbestiga yung ICC dito, ngayon kung tinulungan siya ni dating Senador Trillanes, unless it's proven that the money really came from Zaldico, then that becomes the tricky part. Pero ang sabi ho niya, hindi kasi siya naniniwala dun sa jurisdiction ng ICC over the case against Duterte. Yun ang opinion niya. But ang opinion ko, at supported ito ng decision ng Korte Suprema na from 2011 to 2019 na miyembro tayo, merong jurisdiction ang ICC. Hindi naman ako bawal makipag-usap sa kanila. Ano ngayon ang problema doon? 2023 pa raw sila nagbabantay. Kung talagang feeling nila karumal-dumal yung ginagawa nila, ba't di nila tinanggihan yung trabaho na yan? Bakit di sila nag-expose ng mga panahon na yan? Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing? Pero Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial kasi talagang pananabutahe yung ginawa eh. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung kustisya na hinahanap namin. Nabanggit din sa affidavit si Father Flavie Villanueva na tumulong sa pamilya ng mga biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Pumunta raw ang mga investigador ng ICC sa Bahay Kalinga para kausapin si Father Villanueva. Nagkaroon ng ilang pag-uusap at pagtatanong at naganap ito nung una pa. Panonokhang ng katotohanan ang aking masasabi sa ginawa nitong abogadong to. Bawat buhay na namatay at pinatay nung panahon ni Rodrigo Duterte ay may dangal, may kwento, may kasaysayan. Huwag natin maliitin ang buhay ng bawat Pilipino. Sila ang naglalagay sa sasakyan, sila rin ang nag-e-escort. Pagdating sa kanilang destination, sila rin ang nagbubuhat. Alam nila na ito, dalhin nyo ito sa opisina ni Sunny Trillanes sa ganitong lugar sa Quezon City. Actually, kasama po niya si Sunny Trillanes sa Magdalono. Nakulong ito, kasama ni Sunny Trillanes. Yung isa ho doon, kasama nyo raw dati sa kulungan. Bumaliktad siya habang nandoon pa lang kami sa kulungan. Bumalik loob kina Gloria noon. It speaks of the character. Ano hong balak nyo ngayon? I will be filing cyber libel cases against them. So antayin nila ito. Nakakalungkot kasi mga dating kabaro natin. Pero mali yung ginawa nila. Pareho ang pahayag ng lumantad na dating Marines sa testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico at dati ring Marine na si Orly Guteza sa Senado. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Di ba una, lumabas si Gutesa sa Senado
Kaso binakbakan siya hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa ng nanakaw dito sa ating mga pondo ng bahay. So hindi nyo kasama ngayon si Guteza sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Guteza? Yes, ma'am. Sa kamatay po, lalaban po namin. Iginiit sa akin ni Attorney Baligod na siya lang at walang umudyok sa kanya para ilantad ang dating mga sundalong Marines. So, attorney, walang kinalaman sa inyo si Mike Defensor? Wala po. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo matapos ang press briefing or press con nila. Ulit-ulit na kasinungalingan. Nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo? Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Ito ngayon na mabibigat na tanong. Sino ba ang nagpondo dyan sa mga yan? Sino nag-organisa sa kanila? Sino yung mastermind dyan? Sino yung nag-facilitate nung organize ng buong press con? Mabibigat na ano yan. At malalaman yan. I tell you, pagka inimbisigahan na ito mga to, yung 80 na sundalo na yan, pag hiniwa-hiwalayin at tanungin, lahat yan, bibigay yan. Wala kayong political party or any big political personality who's behind you? Wala. If the insinuation is that this is for the Dutertes, no. Kasi identified kayo kay Duterte. November, kinausap niya ulit ako. Sabi niya, Attorney, sumama ka sa akin, senador kita. Alika. Tinaas niya kaagad yung kamay, tinawag niya yung letratista, pak na po, gamitin mo na yan na campaign pa. Si Duterte walang kinalaman ho dito sa paglantad po nitong 18 ngayon. Yes, ma'am. And I can put in the line my license as a lawyer or even my name and reputation. Si Vice President, hindi na niya ako kilala. Hindi pa kami nag-uusap ni minsan. Kung si PRD ang nakaupo bilang Presidente ng Pilipinas, makikita po natin na wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal, ng mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Unahan ko na yung mga mangiintriga sa inyo. Baka DDS kayo. Hindi po, ma'am. Hindi nyo ito ginagawa dahil sinusuportahan nyo si Duterte. Hindi po. Ginagawa lang namin to, sinuportahan namin yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa at saka sinabi rin ni Kong Saldi. Nagpa-presscon kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Bakit nga ho ba ngayon nyo patiniming yung paglantad? Ano ba ang dapat na timing para ibahagi mo sa bayan ang katotohanan? I think sa akin po ay anytime is a good timing pagdating sa paglalabas nitong nalalaman nila. Kasi ang sinasabi ho nila, ang tagal na nung mga sinasabi nila, matagal na nilang naranasan at nasaksihan yan. Bakit this week lang sila nagsalita? Kung kailan nahaharap pa sa pre-trial si Duterte. So parang, ano to, pangontra sa ICC? Parang ganun ho yung sinasabi hindi nila. Hindi ako updated sa nangyayari sa ICC. Although I know na merong kaso doon ni Duterte. Attorney, kasi yung mga nagpapahayag po na hindi sila naniniwala sa mga sinabi po nitong 18 Marines, sinasabi mukhang ang pinuntirya puro mga kontra kay Duterte. Ano maisasagot niyo ho doon? Nung identify nila yung mga natatandaan nila ang pangalan at lokal, ma'am, wala naman sa isip namin kung pro-Duterte yan o anti-Duterte. Hindi nga namin alam sa Senado kung sino ang pro-Duterte dyan. Of course, maliban siguro kay Dongo at saka si Bato de la Rosa, no? Sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. Nasabi po ni Senator Lacson, hindi match dun sa nalalaman niya na nakurakot dito po sa flood control project or budgets. Because his assumption is wrong. Ang assumption niya kasi ay galing lang ito sa flood control funds Pero maraming sources. Pag isusuma total po yung frequency of their deliveries, doon lamang sa Forbes Park at saka sa Aguado. Kaya ang estimate ko, umaabot siya ng 805 billion.
Si dating Senador Laila de Lima na ngayon party list representative nabanggit nung una na nabigyan din daw ng maleta ng pera. Isa pa hong binakbak sa inyo, bakit daw nakasama si Senator de Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? Hindi po, ang malinaw doon, nakita nila si Congresswoman Laila de Lima na nakipag-meeting kay Sani Trillanes, Speaker Romualdez, kay Zaldico, at saka si Secretary Ed Año sa Town House. Ang estilo kasi po ni Zaldico, laging meron siyang kasama sa convoy na sasakyan na nandoon yung pera. Paglabas, may bit-bit na. Yun ang sinasabi po nila. So hindi siya nabigyan ng pera? Nabigyan Sabi niya, po siya. Nabigyan siya ng pera. So hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator Laila. dun sa mga nakatanggap? Ganun ho Hindi po ba? kasi yun ang sinasabi nila eh. At nakita nila na may bit-bit nga siya. Sinong nakakita kay Senator de Lima? Yung kami po lang. Anong nakita nyo exactly? Paglabas po niyan, ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera po. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin, ma'am, nasa 5 to 10. 5 to 10 million. Yes. Ang correction lang, paper bag, hindi maleta. Pero sinasabi ho nila na nabigyan siya. Kaya ang sabi ko, it could be an oversight on my part. Hindi ko naman sinabing mali ako. Mariin itong itinanggi ni de Lima. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na Pwede ba obligat. magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Isbert Volpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Salty, ma'am. Sinubukan din naming kunan ng panig ang kampo ni Zaldico pero hindi sila tumugon. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Sa Kaninong bahay? kay Kung Stella yan po. Kimbo? Bahay niya talaga Yes, sa to? baya po. Saan? Sinubukan din naming kunan ng panig si dating Marikina Congresswoman Stella Kimbo, lalo pat isa sa mga larawang isinumite ng mga dating Marino, buhat di umano sa bahay ni Kimbo kung saan idineliver din ang male-maletang mga pera. Pero wala siyang tugon. Kay Cheese Escudero ba nag-deliver sila? Ayun, nasa affidavit po nila yan. Nag-deliver kayo? Nasa David. Ang naalala ko lang si Loren, si Soto, Nandiyan din po si Juan si Spock Revillas, si Villan, Erwin, oo. Si Senate President Tito Soto, mariin ding itinanggi na na-deliveran siya ng mga maleta ng pera. I will not dignify a tall story allegation. Nakakatawa rin, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. Ang iba pang mga nabanggit na mga senador, kongresista at iba pang mga opisyal ng gobyerno, sinubukan din naming kunan ng pahayag pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Habang ang ibang nabanggit, agad inilabas ang kanilang reaksyon at official statements. Kung mapapatunayan na hindi tama ang mga nakasulat doon, meaning mali ang mga nasabi, maaari silang kasuhan for perjury. Yun yung deliberate assertion ng falsehood. Meron silang sinubmit na sinumpaang salaysay and nagsinungaling sila under oath. Ang perjury ay merong penalty na imprisonment for 6 years up to 8 years. Sa palitan ng mga paratang at nag-uumpugang mga puwersa sa ating lipunan, saan ba dapat lumagay ang taong bayan? Meron bang tamang pananaw sa mga nangyayari ngayon? Professor Kalilum, bilang isang political scientist, ano pong pagtitimbang nyo sa mga nangyayari po ngayon sa ating lipunan? Mula nung nabuwag yung unity, mas lalong umingay itong political discontent na naranasan natin. And I think moving forward into the 2028 elections, mas lalala pa. Maaring mas marami pa tayong mga asahan na mga pasabog because the idea is, ito nga, meron tayong parang elite fracture na naranasan ngayon, wherein yung mga dalawang bloke, pinakamakapangyarihang pamilya ngayon, which is the Marcos and the Dutertes, I think they will
will also figure in prominently pagdating dito sa 2028 election. Sa politika po kasi nothing is coincidental. Everything actually is based on right timing. Maaring itong mga pagtatigni-tagni nitong mga events na to meron talagang patutunguhan na mas malaki. Paano ho kaya yan, Professor? Kasi parang yung mga political colors ngayon naghalo-halo na. That's politics, no permanent friends or enemies, just permanent interests. Pero what does that do to our sense of moral right, kung ano ang tama sa mali? Yun po yung mahirap talagang tignan ngayon at mahirap ihiwalay because kanya-kanya pong faction, may kanya-kanya po kasi silang version of what they believe is the truth. Sa parte ng mga supporters ng administration, this is a clear case of political destabilization. But on the case of the Duterte supporters, this is a quest for accountability and justice. Ang basa ko po kasi ngayon, Ma'am Jessica, is parang yung cynicism tsaka yung skepticism ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga lumalabas na mga issues na to, nandun na yan. No? Para bang, okay, after that, sumabog siya, ano nangyari? Does it carry enough weight para magkaroon ng tinatawag natin ng mass mobilization? O will it just evaporate in thin air na wala namang mangyayari eventually? 3,000? I will kill more. Panagutin si Duterte! Marcos resign! Bawat kampo, bawat kulay politikal ngayon, may sariling bersyon ng katotohanan. Kaya dapat maging mapanuri at maingat sa pagtitimbang, lalo pat ang nakataya ang nag-iisa at minamahal nating Pilipinas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.